Good morning po sa inyong lahat at this is going to be my first Bible study series. I joined a Bible study group, ladies, Bible study group na connected po sa CCF. Yan pong CCF dyan po sa Manila na I think nililid ni Pastor Peter Tanchi. Anyway, there's a small group of women dito po sa Michigan. Every Thursday kami po ay nag-Zoom Bible study. And I'm gonna attempt to do this series para i-share po sa inyo kung ano yung natututunan ko sa Bible study. Ako po masasabi ko, if there's one thing na very enlightening to me or yung biggest revelation when it comes to Bible study na natutunan ko po, nakakatulong po pala yun. Akala ko parang, I don't know, I didn't really know what to expect, but I didn't think na it would make a big difference. Kasi may mga bagay pala na let's say dun sa group nyo na medyo mas advanced, no, sa pagbabasa ng Bible, medyo siguro mas matanda, mas may wisdom, na mas may mga insights sila, may mga interpretation sila na hindi ko alam. So yung Bible study pala, napakaganda niya, marami po talaga tayong matututunan. So last Thursday, ang inano po namin, ang pinag-aralan namin, yung John chapter 4. Sa English Bible po, Woman of Samaria. Pero gusto ko po kasing binabasa Tagalog na Bible po. Mas madaling intindihin kasi naman po talaga ang ating salita, 'di ba? So, simulan na ho natin. So, babasahin ko po yung mga verses and then i-share ko po yung mga natutunan ko from my fellow ladies last week during sa Bible study, kung ano po yung mga insights or yung mga interpretation na meron din po sila. Okay, let's begin. Kung may Bible po kayo, John chapter 4. Si Jesus sa Samaria. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon, bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo siya sa tabi, dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil siya'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ito na yung babae ng Samaria, kasi may alitan ang Jews at ang Samaria, 'di ba? Israelites, 'di ba? So ito, ikaw ay Judeo at Samaritan naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Judeo sa mga Samaritano. Yun nga kasi may may conflict, no? So ayun po. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." So let's stop there. So ito po yung parang hinighlight po doon sa Bible study namin tong line na to. Kasi yun nga, sabi ng babaeng Samaritan, bakit ka nanghihingi sa akin ng tubig? So ang sagot naman ni Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. So this woman doesn't have any idea na ang kausap niya ay si Jesus. At yung sinasabi dito ni Jesus na ikaw, kung alam mo lang na ako si Jesus, ikaw ang hihingi sa akin ng inumin, at ang maibibigay ko na tubig ay ang tubig na nagbibigay buhay. So deep and spiritual yung kanyang sinasabi dito sa babae, no? Nagsalita ang babae. So tuloy na po tayo, no? Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay?"
Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? So, yun nga, kasi wala siyang idea na si Jesus yung kausap niya. And dinadoubt niya yung power, yung capacity. Kasi sabi pa, saan ko kakuha ng pansalok? Malalim tong balon to, wala ka namang pansalok. Paano mo ako bibigyan ng ano may sinabi dito? Tubig na nagbibigay buhay. Sumagot naman si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Okay, take note that. Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So, if you read between the lines, very spiritual yung meaning ni Jesus dito, hindi material. So, ang sinabi niya, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. So, ibig sabihin yung material na tubig, pag uminom ka, yes, it will thirst or it will quench your thirst, yung uhaw mo, pero muli ka ulit mauuhaw. Pero yung ibibigay na tubig ni God ay batis na patuloy na bubukal, ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Okay? So, nagigets niyo na po, no? Sinabi naman ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. At sabi naman ni Jesus sa kanya, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus. Ang sabi naman ng babae, wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi naman ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinasabi mo. So, pause tayo dyan. Ito na, medyo nasa exciting part na po tayo. Kasi, di ba, ang sinabi ni Jesus, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Ang sagot naman ng babae, wala akong asawa. Sagot naman ni Jesus, tama ang sinabi mo. Wala kang asawa sapagkat 5 na nga ang iyong naging asawa. At yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinasabi mo. So bakit alam ni Jesus yon, di ba? Ang sabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Judeo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. So pause tayo dun sa encounter nila, no? So ngayon tinanong sa amin ni Ate Lai dun sa Bible study, ano sa tingin nyo bakit alam ni Jesus na 5 na yung asawa niya and then yung currently na kinakasama niya hindi niya asawa? And bakit niya sinabi to? So ako, ang interpretation ko po, ang sinabi ko, dinedemonstrate ni Jesus na Jesus nga siya, na may power siya. Kasi paano niya malalaman lahat yon? So parang it's his way of demonstrating to this woman na doubtful, di ba? Parang, di ba? Parang dinadoubt niya kung si Jesus nga ito, di ba? Dinedemonstrate niya ngayon, nakita mo, alam ko yung buhay mo. So, parang sabi ni Ate Lai, tama naman yan. Pero ito ho yung malalim pala na interpretation nito. Bukod sa dinedemonstrate ni Jesus na meron siyang special power, kumbaga, na alam niya yung buhay nung babae, pinapakita ni Jesus na nakalima ka ng asawa, tas may current ka pa na asawa, pero yung uhaw mo sa spiritual, sa pangkalooban ng spiritual life mo, hindi ma-quench, o yung uhaw mo hindi mawala-wala. Kumbaga parang ang pagkaka-explain natin, pinapakita ng Diyos sa kanya na palipat-lipat ka ng asawa, naghahanap ka ng happiness, naghahanap ka ng satisfaction sa buhay, sa pag-aasawa, sa paghahanap ng love life. Nakalima ka na pero kita mo uhaw ka pa rin. Nagets niyo na po, 'di ba? Kaya natuwa talaga ako sa Bible study kasi I would not have interpreted it this way, na hindi ko matututunan na yung pala yung deeper meaning, yung spiritual na kino-communicate ni God sa babae, na kasi it's all about yun nga na sinasabi ni God na
kung yung aking tubig na ibibigay sa iyo ang tubig na makakapagwala ng uhaw mo at parang batis na bubukal sa kalooban mo. Kumbaga hindi ka na mauuhaw kung ang tubig ay galing sa akin. So, yun yung pagkakasabi ni Jesus sa kanya, kita mo nakalimang asawa ka na pero uhaw ka pa rin. 'Di ba? So parang tayo 'di ba, hindi lang naman sa asawa, sa material things, sa mga achievements, 'di ba? We think na kung tataas yung sweldo ko or kung mapopromote ako o kung makukuha ko to, I will be better or tayo 'di ba, marami tayong ugali na parang minsan dadasal pa natin kay God. God, kung ibibigay niyo lang po sa akin to, I will be okay. Hindi na ako hihiling. Pero kita nyo, para tayong babaeng Samaria, uhaw pa rin tayo. Kasi maliho yung sinisik natin. Sinisik natin, ang pinipray natin kay God is yung mga material na bagay pa rin na thinking na yun yung makakapag-alis ng uhaw natin. Okay? Or yung makakapagbuo sa atin. Pero ang hindi natin nare-realize, ang kailangan pinagdadasal natin, ang ginugol natin is yung deeper relationship with God. Kasi yan yung buhay na ibibigay niya sa kalooban natin at hindi na tayo mauuhaw kung relationship with Jesus at si Jesus Christ ang ating hinahanap at ang ating goal sa buhay natin ay ang maging sentro ng buhay si Jesus Christ. Okay, so eto na. So sabi nga ng babae, Ginoo, palagay ko isa kang propeta, so medyo naniniwala na siya. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. So parang dinedemonstrate, sinasabi dito ni Jesus, no need na dito lang sa bundok na ito sumamba. Okay? Dumating na ang panahon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, worshiping God in spirit and in truth. Okay? Sinabi ng babae, nalaman ko pong darating ang Mesayas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpahayag sa amin ng lahat ng bagay. Parang hindi pa rin siya naniniwala. So, sabi na nga dito, verse 26, no? Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus, ako na ito. Okay? Dumating na ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila na makita nila nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae. Ano ang kailangan ninyo? Wala ring nagtanong kay Jesus. Bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan. Okay? At sinabi sa mga taga roon, halik kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Lahat ng ginawa niya, yung 5 na yung asawa niya, di ba? Alam ni Christ lahat yun. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantalang makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabay, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Pause po tayo. Hindi ba napakaganda niyan? Ang sabi po ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban nang nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Imagine nyo kung ganyan ho, maging Christian ho kayo na instead na parang genie lang si God sa atin na we always ask for things. It's time na ma-realize natin na that's not the most effective way. Hindi po yan ang will sa atin. Ang will po is for us to glorify God. Kasi kita mo si Jesus, ang pagkain niya, what satisfies Him is yung tuparin lang ang kalooban na nagsugo sa Kanya. Tuparin ang will ni God. Yan ho ang dapat na ho natin ginagawa. We must evolve from the kind of Christians na we just want Jesus or God to give us the desires of our heart, hingi tayo ng hingi, solve yung mga problema natin. We need to evolve from that kind of Christian to the kind of Christian na like Jesus, ang gusto lang natin is matupad yung will ni God. Okay? Hindi ba sinasabi
ninyo, 4 na buwan pa at anihan. Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itananim, iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Okay? Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Okay. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, yung babaeng Samaritano naniniwala kami ngayon. Hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin na siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Okay, so dyan nag-e-end yung John chapter 4. So, isa pang tinanong sa amin ni Ate Lai, it's really nice, no? Sabi niya, ano yung mga lessons na natutunan namin? So, isa-isa kami. Sa akin, ang isa sa lesson sa akin na parang impactful at that time talaga, yung sinabi ni Jesus na ang nakakapagpabusog sa kanya, ang pagkain niya, ay to do the will of God. Sa akin talaga, yun talaga yung dine-demonstrate na in his case, God-centered life, sa atin, Christ-centered life, na we live our lives na ang desire na lang natin is how to please God, to do His will. Thy will be done, thy will be done, thy will be done. Talagang na-impact po sa akin yan. Pero yung isa po namin ka-Bible study, ang ganda nung sinabi niya, ang kanya daw natutunan is based dun sa babaeng Samaritano na nakalimang asawa na kung iintindihin nyo ho, through her, kasi siya yung kinausap ni Jesus kumbaga makasalanan siya, kalima na siyang asawa, and then yung currently na kinakasama niya hindi niya pa asawa, 'di ba? So, ang sabi niya, kahit pala makasalanan ka, pwede kang piliin ni Jesus na gamitin to go out there and spread the word. Kasi di ba bumalik siya sa bayan? Siya yung nagsabi sa mga tao na nakilala, I think ito na si Jesus Christ, di ba? Na-convince na yung mga tao, kaya in-invite ng mga tao si Jesus magsalita. And then from there, eto na, naniniwala na nga kami. Sinabi naman nila, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya, si Jesus. Pero, ginamit ni Jesus ang isang makasalanang babae, okay, to spread the word about Him. Kaya, nakaka-touch talaga yung realization na to kasi hindi ho ba, syempre lahat ho tayo makasalanan. Wala ho magiging perfect sa atin kasi talagang minana natin yung pagiging makasalanan natin kay Adan at Eva. Pero kaya nga dumating si Jesus para pagbayaran ng mga kasalanan natin. And we have the free will, the freedom na tanggapin siya, and we can be renewed, we can be Christians again. Namatay na yung Adam, and then through Christ, through His resurrection, meron ng bagong tao, pwede na tayong ma-born again into a new Christian, renewed, free of sins, okay? So yun nga po, parang ang nakakatuwa dito malaman na makasalanan tayo kahit na minsan, alam niyo, nagkakasala pa rin tayo or kadalasan, it doesn't mean na hindi tayo qualified mag-share ng word ni God. Siyempre, mas maganda talaga kung, 90% of the time or 80% of the time kasi magkakamali pa rin tayo, pero wala namang problema magkamali. Ang importante lang, we pick ourselves back up and then follow Christ, ask for forgiveness and tell God na sorry, nagkamali po ako, Lord, pero I'm committed to you. I will get up and restart and continue. So, ang point lang ho dito, sabi ko nga ho kasi, wow, ang ganda niyan sa akin kasi parang minsan feeling ko, qualified ba ako mag-share ng words ni God? Nagkakasala din ako. Parang I feel like tinatawag po na imposter syndrome, or parang hindi ba parang ang dating neto, ipokrita ako, na makasalanan ako, pero mag-share ako ng word ni God. Pero through this story, dun yung makikita na ginamit ni God yung babaeng makasalanan para i-spread yung word niya. And through her, bumalik siya sa bayan, na-convince niya yung mga tao na si Jesus na ito, invite nila si Jesus, and then maraming na-save. So, kayo din ho,
wag ho kayong mag-alala. Kahit ho nagkakasala kayo, basta sincere yung desire nyo to die to self, sincere yung desire nyo na i-follow si Christ. Kahit nagkakamali pa rin ho kayo, pero sincere yung desire nyo na labanan ang devil, labanan ang temptation at to try to obey God as best as you can. Qualified pa rin ho kayo mag-share ng word ni God. So, don't feel na impostor kayo or hypocrite kayo. Basta lang, alam nyo in your heart, talagang tinatry nyo yung best nyo. Kaso talaga, there will be times na magkakamali. Pero okay lang po yun hanggang ang importante nasa puso nyo. And syempre, yung isang lesson din is to worship God through spirit and in truth. Sandali lang po. Sandali lang po. One for your. Okay. Actually, that's fine there. Okay. Thank you so much. I I appreciate might it. have 2 more. Okay, great. Thank you. Sorry po na cat made delivery po ako. Pero anyway, yun naman po ang wrap up natin for today. Yan po ang ating first Bible series. Sana po nagustuhan nyo. Tomorrow night, meron ho kaming Bible study ulit. So, I'll try to make it and then ganito po uulitin ko, i-share ko po sa inyo. Okay, salamat po at sorry po sa last part, nakatay ng kaunti. But anyways, I hope nagustuhan nyo po. And until next time po, salamat po sa panonood nyo. God bless you all po.